Okay, so good day. So this is the part 3 of the discussion in short column. And for the last video tutorial that I discussed is more on balance condition yung column. So paano naman kung hindi balance condition yung column at nagbigay lang siya ng eccentricity? So like for this example, so calculate the nominal axial load capacity P sub n and the nominal moment capacity M sub n of the column shown that can be applied at an eccentricity of 250. So, merong eccentricity na 250 na binigay, use FC prime 28 and FY 420. Okay. So, 8-20 mm diameter. So, dito yung AS ng 20 mm diameter natin dito. Ang ginamit kong area dito ay yung 314 mm squared. Pero you can use also the pi over 4d squared. Halos hindi naman nalalayo, no? So you can also use that. So dito sa problem na to, kung sa balance condition, you have to compute for the value of A and C. Dito sa atin problem, hindi given, kaya medyo matrabaho mag-compute ng value ng compression block, no? So hindi natin pwedeng i-assume na ito ay nag-yield, ito ay hindi pa natin alam kung nag-yield or hindi does not yield ba yung compression or tension na yan. So all we have to do is we compute first for the summation of forces, no? So kung magsa-summation of forces tayo dito, so ito yung ating meron tayo ditong distance. Hindi pa natin malalaman kasi kung ito ay tension or compression, no? So we assume muna na ito ay tension 1 o tension 1, no? Ito ang mahirap dito sa problem na to pagka hindi binigay yung C, kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung compression at saka tension, no? Pero based doon sa nakita natin na problem kanina, ay nalaman natin na hanggang compression dito sa ang compression ay itong first layer at second layer na nandito, while in yung compression to tapos itong kabila naman ay tension. So mag-a-assume tayo dito sa problem na to, since hindi natin alam kung hanggang saan yung compression, no? So ito malamang ito ay tension to, ito malamang tension to, ito naman ay compression, o sabihin natin CS, compression steel. Ngayon, yung nasa gitna, pwedeng maging tension at pwedeng maging compression yan. Hindi natin alam, no? So, in this solution, magkakaroon kayo ng trial and error kapag ganyan. Pwede nyong i-assume muna na tension ito, pwede nyong i-assume muna na compression. Pero, dito sa solution ko, in-assume ko na tension din to, kaya ito ay tension din, no? So if this, para to avoid confusion, so this is T1, ito naman ay T2 ang pinangalan ko, no? So ibig sabihin yung compression block ay nandyan, tapos yung ating neutral axis ay hindi lumampas doon sa side na yan, no? So ito yung assumption ko, no, na assume nyo muna yung nasan yung mga tension at saka compression. At pag nag-assume kayo ng tension at compression, you have to guess na rin kung sino yung mga nag-yield or does not yield, no? Kailangan malaman natin kung sino yung nag-yield or does not yield. So, like for example dito sa problem na to, so 0.85 FC prime AB, ito yung ating compression concrete. So meron rin tayo ditong C sub C, no?
C sub C. Okay, so wala tayong problema sa C sub C. Ang tanong, itong CS ba na to ay mag-yield o hindi? So, hindi natin pa alam, no? Kaya, we have to guess kung ano yung mangyayari, kung nag-yield ba siya or hindi. Pero dito sa solution ko, so meron tatlong bakal. Ito yung ating 0.85. Ito yung C sub C. Tapos ito yung ating CS1. Okay. CS1. CS. Okay, CS. Okay, yung sa compression steel, may mga ganitong solution minsan, no? Na yung compression steel natin, i-minus natin yung na-cover up ng bakal doon sa ating compression. So, 0.85 FC prime, AS prime. Naglalagay ng ganito minsan, no? Minimal lang naman yan, pero we have to include in the computer. Some books are including this 0.85 FC prime, AS prime. Yung sa last na discussion natin, hindi isinama yung 0.85 FC prime, AS prime. Ito yung na-cover ng bakal doon sa mismong concrete natin, no? Parang ganito yan eh. We can simplify this, itong dalawa, by 0.85 FC prime ng area ng concrete minus area ng steel, no? Okay. So, yung area ng concrete ay AB. Tapos, yung area ng steel, yung na kuha na bakal doon. So, ito yung 3 times AS. Yung 314. Okay. So, some computations, you can include this 0.85 FC prime AS prime or you cannot include. So malit lang yung differences niya. Pero kung merong instructions na kailangan isama natin yung bakal na ibawas, isama natin, no? So AS prime, FS prime, balik tayo dito, minus AS FS2. Ito yung ating AS FS2 dito sa tension 2, no? Ito ay tension 2 to. Kasi FS2 eh. Tension 2, ito naman ay tension 1. So dito sa problem na to, inassume na yung tension 1 ay tension steel yield. Samantalang yung FS2 naman, yung T2 naman ay, so kaya ako nasabing tension 1 is yield kasi T1 is 420 yung ginamit, no? So dito naman ay 250 minus C over C. So ibig sabihin ng tension 2 ay tension steel does not yield. Usually kung malayo yung ating bakal, mas malaki yung chance na mag-yield siya. O parang ito, malayo yung T1. So mag-yield to. Inassume to na yield. Ito naman not yield. Kasi nasa gitna siya eh. Hindi yan basta-basta mag-yield. Tapos yung ating compression members naman ay compression force. So dito 600 times D minus C over C ang ginamit, no? 3 times 314. Tatlong piraso. So ibig sabihin ito ay ano tong nandito? So ito ay CS prime. CS. C sub S. Isa lang naman ang C sub S natin. C sub S3. Sabihin natin C sub S3. So ito ay does not yield. Okay, so this is the difficult part pagdating dyan, no?
So ito ay not yield yung CS3. Inassume natin, no, na ganyan. Paano kung inassume mong yield to? So, ang mako-compute natin pagdating sa pag-compute ng mga values, posibleng error or mali yung mako-compute yung value, no? Pagka hindi mali yung assumption nyo. So, dito ang assumption yield, not yield, tapos not yield tong CS, no? So, ang ating CS ay compression still does not yield. Okay, so these are the assumptions, no? Ito yung medyo mahirap diyan pagka magko-compute tayo ng ganyan. We have to know yung correct assumption para sa kanila. Okay, so by summation of forces vertical is equal to 0. So 0.85, FC prime is 28. Yung A natin, gawin na nating 0.85C. Tapos yung ating yung ating base is itong 400. Okay? So, by computing that, so itong part na to, so that becomes 8092C in terms of C. Okay? Then, you compute for this constant and this constant. Yan. So, ang lalabas ay 523,000. May constant kasi doon no? So, meron pang constant rin pala dito. So, you simplify this equation, itong nasa taas. So, magka-come up siya dito sa equation na to. Or, you can simply wala ka rin tayo kasi mag-shift solve kaya all we have to do is to simplify. May constant dito, ito yung kukulayan ko ng blue, no? May constant tayong makukuha dito, meron rin dito. Tapos ito may makukuha rin tayong constant dito pagka dinistribute natin yung C over C. Ito minus 2 times 314. Ito kasi minus 2 times 314 times 600 times 250 over C tapos magiging minus magiging plus na siya, plus 2 times 314 times 600. Tapos yung C over C is 1 na. So magkakaroon ng constant, may inclusion ng constant, no? Tapos doon naman sa kabila, ang magiging equation ay 3 times 314 times 600 times 1 kasi C over C tapos minus 3 times 314 times 600 times 70 over C. Yan, i-simplify nyo na lang, combine lahat ng mga constant, no? So itong 0.85, tapos yan, yung pangalawa, tapos itong constant din tong nandito, tapos constant rin yung nandito. Yan. So, yung mga yan, ipag-plus nyo, ito yung lalabas, 523,940.4. Tapos, lahat ng may over C na value, pagsama-samahin natin, itong 3 times 314, ito to. Tapos, itong value naman na to. Pag-plus nyo yan, so ito yung lalabas na value. So, ngayon, may nakikita tayo na wala tayong masosolve na value kasi Pn is equal to in terms of C. Okay? So, all we have to do is to compute for the moment naman, no? So, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, pwede kayong mag-moment sa tension or pwede rin kayong mag-moment sa kahit sang location, no? Dito sa solution ko dito, nag-moment ako dito sa plastic centroid. Okay? Plastic centroid. Or ang plastic centroid or yung ating neutral axis kasi ay iisa lang, nandito lang sa gitnang location. So, kung nasa plastic centroid ako, ang mawawala dyan yung tension 2, no? Hindi ko na wala nang magre-resist na moment dyan sa tension 2. So, ang mangyayari, assumption positive is clockwise. So, Pn, ito yung Pn po natin, i-multiply natin sa
Ilan yung distance niyan? 180 plus 70. So, 250. Tapos, yung ating compression members na 8092. Ito yung 8092 compression members. No? Pwede nyong isa-isa yung pag-compute sa kanya kagaya ng solution sa last video. Ito kasi naka-direct na no? So, ito 8092 C multiply by D minus A over 2. Ang A natin ay 0.85 C over 2. Tapos, plus, yung na-compute naman natin na 1017. Ito yung ating minus to. So, minus. Okay, minus itong compression. Compression concrete. Tapos, meron na naman tayo ditong PN times 250 minus yan, yung compression. Tapos, yung ating tension force C minus D prime to So, yung ating value ng C minus D prime, which is 70, ito. Compression, ito ay para sa compression. So, minus 2085. Minus din itong compression, no? So, parang ito, PN times 250 minus yung ating compression ng concrete. Pataas no? Counterclockwise siya, kaya minus. Tapos, yung D minus A over 2. Tapos, minus yung compression ng steel. Okay, compression ng steel times yung D minus C minus D prime. Okay. So, yung CS prime, CS times C minus D prime. C minus D prime over C. Ayan, parang ganyan yung ginawa natin dyan. Tapos, minus yung ating ASFY. Minus ito. Meron tayong T1 AS prime. So, dapat, mas okay talaga to na individual na isa-isahin yung mga tension, no? So, dito, katulad nito, medyo maano na tayo kung saan galing itong 403, no? So, ang kulang na lang kasi dito, yung sa compression na binawas sa bakal, yung 0.85 FC prime ng AS prime. Ilan ba yung compute natin, yung computation doon? So, yun yung 22,000 to 0.85 FC prime, AS prime. Tapos, multiply by D minus AS prime. So, ilan yung D? 250 minus AS prime na 70. Ayan, no. Ayan, nakuha ko itong kung saan galing to. Ito ay 250. So, 250 D minus 250 minus 70. Itong 4035525 ay nanggaling sa 0.85. Yung binawas yung bakal, no. Ang FC prime natin ay 28. Ang AS prime ay 3 pirasong 314 times 250 minus 70. Kaya lalabas itong sagot na 4,35,528 na. Yung binawas yung bakal. Tapos, isa na lang ang kulang, yung para dito sa tension ng bakal na 3 piraso. So, ilan ba yan? So, 3 times 314
times 420. Ilan yung distance mula sa tension hanggang dito? So, multiply by 180. So, check natin. So, 3 times 314 times 420 times 180. Ayan. So, 712,15200. Tama. So, ito yung value na nandito. No? So, from that, unknown din yung, ang unknown dito ay PN at saka, ang unknown dito ay PN at saka yung C. Dito naman ang unknown ay PN at saka yung C. Okay, so ang ginawa ko dito, equation 2 minus 250 ng equation 1. No? So parang nangyari, nag-multiplier ako dito ng 250. Let's use another color. Itong brown. 250. Nag-multiply ako ng 250 sa buong equation nito. Tapos, dahil may 250 dito, so 250 times PN, tapos PN times 250, so magiging 0 na. So, equal 0. Yan. So, tapos, 80, 92. Kayo bahala kung paano nyo isa-solve itong 2 equation 2 unknowns. So, simple lang naman to. Solving 2 equation 2 unknowns. So, 250 times 8092. Tapos, i-multiply nyo dito. So, magiging in terms of C yan. Yeah. Solving these 2 equations, diskarte nyo kung paano nyo isosolve yan. Ito kasi is na-simplify na. To solve for the value of C. So, ito meron tayong C at saka C. Meron ring C squared dito. Yan. Kung gusto nyo plug in nyo yung PN dito tapos shift solve. Diskarte nyo kung paano nyo masosolve. Ngayon, from that, masosolve natin by shift solve, masosolve natin yung value ng C, which is 215.67. So, dahil na-solve na natin yung value ng C, mache-check na natin kung tama yung assumption natin. Yung Fs1, Fs2, at saka Fs prime, mache-check na natin yung value nila. So, from this, Fs1, ang na-compute ay D minus C over C to, no? So, 596, which is greater than 420 megapascal. So, okay siya. Ibig sabihin, nag-yield. So, tension still. Dito ay tension still yield. Wherein, dito naman ay less than siya. So, ibig sabihin, tension 2, tension 1, does not yield. So, tama ba yung assumption natin doon na ayan, tension still does not yield. Tapos dito ay less than yung siya sa 420. So dahil less than siya sa 420, yung 405 pagka kinompute, so ito ay compression still does not yield. Okay? So dahil compression still does not yield, tension still does not yield, tension still yield, tama yung ating assumption na nandito, no? Parang doble reinforced beam rin yan. Mag-assume ka muna, no? Pag nag-assume ka na mali, you have to recompute. Ganon din dito. Kapag nag-assume ka, for example, ang assumption mo TSY, TSDNY, yung compression still mo, inassume mo na nag-yield. Nung kinompute mo, mali. So, you have to recompute. So, mali yung mga values na na-compute mo dyan, no? So, itong solutions na to ay nag-come up rin sa maraming trial bago na-compute itong tamang assumptions, no? So, ang solution na lang na pinakita dito yung correct assumptions. Kaya, ito na yung mga assumptions na corrected para dito sa problem na to, no? So, you have to decide na lang kung gagamitin nyo yung ibabawas nyo yun sa compression or na cope up nung bakal or hindi, no? Pero kapag ka dun sa libro ni Castro kasi hindi siya nagbabawas ng bakal, so dito sa solution na to ay
nagbawas naman ng bakal. So it will not affect naman the result, no? Kahit magbawas kayo ng bakal. So ito meron palang method to dito, no? Mag-moment daw sa PN. O mas madali ito, no? Mas madali mag-summation na moment tayo sa PN. So taking the method 1 yon, medyo madugo, no? Ang method 2 naman natin ay mag-take ng moment na lang tayo doon sa P sub n. Masosolve na natin yung value ng C. Okay? So may mas madali palang paraan, no? So summation ng moment tayo sa P sub n, dito tayo mag-moment. O nga naman, para mawala na yung P sub n na unknown, doon na tayo mag-moment. So dito, masosolve ka agad natin yung C, no? So pagka na-solve natin yung C, malalaman natin yung Fs prime 1. Makocompute natin yung Fs prime. Dalawa yung compression natin, ay isa lang. Fs prime, Fs1, tsaka yung Fs2. So ito yung ating compression members na 0.85 Fc prime B, AB. So ang distance niya ay 0.85 C over 2. Bakit 0.85 C over 2? Kasi dito ka nagmo-moment. So kung ito ay 0.85 Fc prime AB. So yung ito ay A over 2. Yung distance niya. Kaya yung A over 2 natin ay pinalitan natin ng 0.85C over 2. Mas mabilis, no? Tapos 3 times 3, 1, 4 times 600. Tapos C minus 70 over C. Ayan. Pero kailangan mag-assume ka pa rin dito. Tama pa rin dapat ang assumption mo. Mas mabilis to, pero dapat tama pa rin yung assumption mo dito na tension still yield pa rin yan, yung T1. T2 is tension still does not yield. And yung CS natin, compression still does not yield. Okay? So, ganyan yung proseso. So, pagka nakuha nyo na yan, compute pa rin kayo nito kung tama yung assumption, no? Pero mas mabilis tong paraan na to. Mag-moment kayo sa PN. So pagka na-compute nyo na yan at tama yung assumption nyo, hindi nyo na i-repeat yung process. Pero kung may mali kayo sa assumption dito sa mga yan, you have to repeat the process bago kayo mag-compute ng P sub n at saka M sub n, no? So ganun ang procedure dito kapag given yung eccentricity. Mas matrabaho, no? So napaka-crucial or napaka-hirap kumuha ng value ng C sub C, ng C. So for the value of P sub n, summation of forces vertical lang naman to, no? Is equal to 0. So lahat ng forces upward ay yun na yung magiging ano. Ito na yun, no? Yung equation na to, P sub n, diyan nyo na i-substitute, no? So that is now the value of Pn. So substitute nyo lang yung C dito. Okay. So yung C na 215 plug in nyo lang dito, yung 215 plug in nyo dito, tapos mako-compute natin yung Pn na 1648. So tapos yung Mn naman natin can be solved by multiplying this Pn by the value of E. Yung E natin ay 250 mm, so i-divide nyo yan sa 1000, magiging 0.25. Kaya 0.25 meters to, no? So from that, mas-solve na yung M sub n. And from this, another example naman, mas maraming bakal, no? Pero the column is in the figure is reinforced with 10 pieces na 28 mm diameter bars distributed around the perimeter as shown. So ito yung notes ko dati nung college, no? So I use these notes na ano, no? So at least na gagamit natin para sa discussion. So for the value of C, kung mapapansin nyo, in this problem, binigay niya na. So, 375 daw. Okay, kaso hindi given yung P sub n.
So, load Pn will be applied at the eccentricity about the strong axis. Material strength are specified 28. 420 naman sa Fy. Find the Pne at saka nominal moment capacity. Yan yung tinatanong. So, mas madali tong problem na to kasi given na yung C. Malalaman na natin kung nag-yield o hindi kaagad yung bakal. No? So, dahil given na yung C, apply lang natin 600 yung ating Fs1, Fs prime 1, tapos Fs prime 2, tapos meron tayo ditong Fs prime 3. Ito ay Fs prime 3. Pero kung yan ay nag-yield, magiging Fy siya. So, paano natin malalaman kung mag-yield siya? So, computein natin yung value ng mga Fs prime. So, 600. At saan ba yung C pala? 375. Paano natin nalaman na hanggang dito ang compression block? Kasi 375. So, mula dito, 150 plus 150, 300 na yan. Ito, plus 65. So, 365 na yan. So, ibig sabihin, nandito banda yung ating neutral axis. Ito yung 375. At kung yan yung 375, yung A naman natin can be computed by beta sub 1 times C. So that is beta sub 1 is 0.85 multiplied by 375. Okay? So yung A na yan ay magbibigay ng value na 318.75. Okay, so ito yung 318. Ito yung compression block ko na 318. So kung maganda yung foundation natin sa doble reinforced, madali na lang to. Ayan, so mako-compute natin. So Fs prime is 16 megapascal, which is less than. So kapag less than, CSDNY. Then for Fs2, so yung ating C minus D prime over C. Ang D prime natin dito again is yung ating 365. Ito yun. Mula dito hanggang dyan, 365. Okay? Basta compression, C minus D prime. Ito, mga yan. 600 times C minus D prime over C. Okay? At ang D prime nito ay mula dito hanggang doon, D prime niya. Ito namang Fs prime 2, ito naman yung D prime niya. Ito naman yung D prime niya. Ayan. So, dito ay 215 po yung ating D prime. Okay. So, 215. Bakit naging 215? 150 plus 65. Oh, so, 215 na. Ito naman, bakit naging 365? So, 215 plus 150. So, 365 na. O, kaya naging 365 yan. So, pagdating naman sa compression dito sa pangatlo, ilan yung ano natin yan? Yung D prime natin is 65. So, kung 65 naman to, tapos C minus D prime over C. So, 496. So, dito, greater than Fy siya. So, dahil greater than Fy yan, compression still yield. So, ibig sabihin nag-yield yung bakal. Okay? Pag nag-yield yung bakal, meaning, ang magiging solution natin dyan ay yung ating Fs prime 3 is equal to Fy na 420 megapascal ang gagamitin. No? So, yan po yung gagamitin natin. Tapos, we also have for the tension steel to. Tension steel. Pagka tension steel, anong formula? 600 D minus C over C. So, ang D natin ay 515. Paano naging 515? So, 150 plus 150 plus 150. Ito yun, no? Plus 65. So, 450. Plus yung 65. So, 5, 11, 515. Ayan. Kaya 515 yung D minus C.
Yung C natin ay 375 given. Ayan. Tension still does not yield. So, dito sa problem na to, dahil sinabi na yung value ng C, alam na kagad natin kung ano nangyari sa bakal. Hindi na tayo nag-assume. So, from that, tension still does not yield. So, use Fs dito. Na? So, 600. Yung 224 megapascal ang gagamitin natin. So, kaya 224 to. Dito ay 420 ang ginamit. Yan. So, depende kung saan na-compute natin kung nag-yield o hindi. Okay. So, dito sa solution na to, so 0.85 FC prime AB. Summation of forces So, compression concrete plus yung tatlong piraso na 420 na nag-yield. Isa lang ba yung nag-yield? Yung compression steel. Okay. So, yung compression steel lang na nag-yield yung nandito. Tapos, itong 256 na ginamit natin, yung na-compute na dito na 256, yung FS2. ES prime, FS prime 2. So, CS2 prime 2. Ito ay CS prime 3.